Isang lalaking nagngangalang Nawoto ang nagtatago sa ilalim ng kama ng isang babae na lingid sa kaalaman nito. Naghintay siya ng tamang pagkakataon na magkaharapan sila ng babaeng kanyang minamahal. Bumalik muli sa kanilang silid ang babaeng si Chihiro kasama ng kanyang asawa at gumawa ng milagro na wala silang kamalay-malay na may lalaking nasa ilalim ng kanilang higaan na naririnig ang kanilang mga ungol at paglangit-ngit ng kanilang kama. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Under Your Bed na ipinalabas noong 2019. Mula pagkabata, si Nawoto ay isang loner. Kaya wala siyang kaibigan at kahit ang kanyang mga kaklase ay hindi pansin ang kanyang presensya, lalo na ang kanyang mga magulang. Ngunit nagbago ang lahat nang mag-aral na siya noong high school nang magtanong ang kanyang guro sa kanya. Isang hindi pamilyar na babae naman ang kauna-unahang tumawag sa kanyang pangalan upang turuan siya nito ng isasagot. Ang kaganapang iyon ay nagpabigla sa binata dahil walang ibang kumakausap sa kanya maliban sa kanyang mga kamag-anak. Kinabukasan ay inimbitahan ng binata ang dalagang si Chihiro upang magkape at makilala nila ang isa't isa. Sa simula ay hindi alam ni Nawoto kung paano makuha ang atensyon ng dalaga, ngunit nakuha din ito ang interes nang magkwento siya tungkol sa mga isdang guppies. Lumipas ang 11 taon. Naalala pa ni Nawoto ang kaganapang iyon at nangangarap siyang makitang muli si Chihiro. Hinanap niya ang pangalan nito sa telephone directory at sa social media, kaya sa wakas ay natagpuan din ito ang tinitirhan ni Chihiro at nagplanong puntahan ito. Nang makarating na siya sa tirahan ng babae, nagpaikot-ikot muna ito at umaasang matatagpuan ng babaeng minamahal. At di naman nagtagal ay dumaan nga ang babae sa kanyang harapan, ngunit hindi siya nito napansin. Makikita dito ang kalungkutan sa kanyang mga mata at ang kanyang kagandahan ay hindi na masisilayan. Ang bigong si Nawoto ay nagpa siyang alamin kung ano ang nangyari kay Chihiro kaya nangupahan ito malapit sa tahanan ng babae. Sa first floor ay nagbukas ito ng isang negosyong aquarium supply shop at sa second floor naman ay ginawa nitong silid na makikita ang isang larawan ni Chihiro na kanyang sinadyang palakihin at ipinaskil sa dingding. Dinamitan din ni Nawoto ang isang manikin ng isang damit na katulad ng isinuot ni Chihiro noong sila ay magkita. At hinawakan ng dibdib nito na animoy totoo habang inaalala niya ang nakaraang 11 taon nang lumipas. Tuwang-tuwang pinanood ng dalaga ang mga isda at di sinasadyang nahawakan ni Nawoto ang dibdib ni Chihiro. Sa kasalukuyan ay nangangarap lamang ang binata na tinatanawang babae sa bintana sa pamamagitan ng lens ng video camera at unti-unti ay nakakakuha siya ng impormasyon tungkol dito. Napagtanto ni Nawoto na may asawa na ito at isang anak na babae. Kinagabihan, nagpatuloy muli siya sa pamboboso kay Chihiro at nakita nito ang paglabas ng babae sa banyo, pati na ang pagkakahulog ng tuwalyang nakatapis dito. Ngunit makalipas ang mahigit 1 linggo ay dumating ang asawa nito mula sa isang trabaho. Naging agresibo ang asawa ni Chihiro at sinabuyan pa siya ng tubig nito sa kanyang mukha. Naging sunod-sunuran pa din si Chihiro sa asawa, ngunit hindi pa din ito tumigil sa paninipa sa kanya. Nais ni Nawoto na ipagtanggol ito, ngunit wala siyang magagawa sa sitwasyong iyon. Ang tangi lamang niyang magagawa ay panoorin ang kalupitang sinapit ng babaeng minamahal at nasasaktan siya sa sinapit nito. Kinabukasan ay parang walang nangyaring pananakit sa mag-asawa ng nagdaang gabi. Makikita lamang ang mga pasa sa mga mukha ni Chihiro bilang ebidensya. Nagpasya si Nawoto na magpadala ng bulaklak kay Chihiro upang ipadama ang kanyang pagmamahal sa babae. Ngunit hindi iyon binigyan ng pansin ni Chihiro at itinatapon lamang niya ito sa basura upang maiwasan ng sigalot sa kanila ng kanyang asawa.
Isang araw, tumungo si Chihiro kasama ang kanyang anak na babae sa shop ni Naoto. Mahilig ito sa guppies noon pa, ngunit wala itong kakayahang bumili. Nagpasya si Naoto na bigyan na lamang ito ng guppies kasama na ang aquarium at iba pang kailangan nito na tanda ng kanyang pagmamahal sa babae. Inihatid niya ito sa tahanan ni Chihiro at inayos, kaya natuwa naman ang babae. Nang umalis saglit si Chihiro ay ninakaw ni Naoto ang susi upang makapagpagawa ng duplicate at makakapasok siya sa bahay nito kung kinakailangan. Matapos lansagin ni Naoto ang lighter ay naglagay ito ng listening device upang marinig ang pinag-uusapan ng mag-asawa. Nang gabi ding iyon ay humaharap na naman sa pisikal na pang-aabuso ang natanggap ni Chihiro mula sa kanyang asawa. Humahalinghing si Chihiro habang inaangkin siya ng kanyang asawa. Pinapakinggan naman ni Naoto ang ingay nito at inirecord habang hawak niya ang kanyang ari at nagpapaligaya sa sarili. Kinaumagahan, palihim na pumasok si Naoto sa tahanan ni Chihiro upang palitan ang battery ng lighter, linisin ang aquarium at pagkatapos ay humiga sa pwesto ng hinihigaan ni Chihiro. Nang papaalis na siya ay napagtanto niyang huli na at nagmadaling nagtago sa kusina. Ang nahintatakutang babae ay nakakaramdam na may ibang tao doon, ngunit hindi ito tumawag ng pulis dahil sumama ang pakiramdam nito. Ilang araw ang lumipas, may isang kakaibang lalaki ang tumungo sa shop ni Naoto upang mamili ng guppies. Di naglaon ay nagtungo si Chihiro sa shop ni Naoto upang bumili ng pagkain ng mga isda. Naglakas loob si Naoto na alukin ito ng paborito nitong kape. Nang makaalis na ang babae ay hinalikan ni Naoto ang tasang pinagkapehan nito kanina habang inaalala ang nakaraan. Sinubukang muli ni Naoto na palihim na pumasok sa bahay ni Chihiro, ngunit laking pagsisisi nito nang pumasok ang asawa ng babae. Umiiyak si Naoto nang marinig ang pagtaas-baba ng kutsyon at mga halinghing na babae. Nangangarap na siya sana ang kapiling nito. Nagpatuloy lamang si Naoto sa pang-espiya sa babae, ngunit sa hindi inaasahan ay bumalik ang asawa ni Chihiro at natagpuan ang isang love note. Kinompronta nito si Chihiro tungkol doon at nangatwira naman ang babae sa asawa. Ngunit sinuntok siya nito at hinila ang kanyang buhok patungo sa banyo upang lunurin hanggang sa mawalan ito ng malay. Dahan-dahang lumabas si Naoto sa ilalim ng higaan at tumungo sa banyo. Hinila nito pabalik sa sala si Chihiro at binihisa ng maayos. Kinabukasan ng magising, nalilito si Chihiro at iniisip ang nangyari kagabi. Naalala niya na may naglinis ng kanyang aquarium at nang magising siya ay nababalutan siya ng kumot. Napagtanto niyang hindi siya nag-iisa sa kanilang bahay. Nagsimula siyang makipag-usap sa hindi kilalang tao upang makahingi ng tulong, ngunit sa puntong iyon ay natutulog pa si Naoto at walang naririnig sa kabila ng gumaganang listening device. Nang magising si Naoto ay nagpasya itong bumili ng stun gun at bumalik sa bahay ni Chihiro. Kinagabihan, nagpaalam si Chihiro sa kanyang asawa na magtungo sa bahay ng kanyang mga magulang upang alagaan ang kanyang amang may sakit. Ngunit sinaktan pa ito at hindi pinayagan. Naisa nang ipagtanggol ito ni Naoto, ngunit natatakot siya sa mangyayari at pinanood na lamang na pinaluhod si Chihiro ng asawa nito at ginagamit sa malaswang paraan. Hindi nagtagal ay nakauwi na din si Naoto sa kanyang tinitirhan at umiiyak sa kaduwagan dahil sa walang kakayahang ipagtanggol si Chihiro. Humingi siya ng tawad sa nakapaskil na larawan ng babae at pinarusahan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng stun gun kaya nawalan siya ng malay. Kinaumagahan, nakita ni Naoto na palihim na umalis si Chihiro sa kanilang tahanan kasama ng kanyang anak. Sinubukan niya itong habulin, ngunit pinigilan ito ng mga pulis. Dahil wala siyang magawa, nagwala siya sa kanyang apartment at sinira ang manikin at humagulgol sa harapan ng larawan ni Chihiro. Samantala, sa silid ng hotel, napansin ni Chihiro ang mic sa loob ng lighter. Sinubukan niya makipag-usap sa taong naglagay noon. Ngunit bago niya ito magawa,
ay may kumatok sa pintuan na senyales na natagpuan siya ng kanyang asawa. Nang makabalik na ang mag-asawa sa kanilang tahanan, binugbog muli si Chihiro. Upang idepensa naman ang kanyang sarili ay kumuha ito ng kutsilyo ngunit bigo ito. Sa puntong iyon ay balak ng paslangin ng lalaki ang kanyang asawa. Ngunit sa huling sandali ay iniligtas na ni Naoto ang babaeng minamahal. Lumalabas na nagtatagong muli si Naoto sa ilalim ng kama at nang marinig ang palahaw ni Chihiro ay nagmadali siyang pumanaog upang tulungan ito kahit na manganib pa ang kanyang buhay. Sinimulang sakali ni Chihiro ang kanyang asawa ngunit pinigilan siya ni Naoto at sa halip siya na ang tumapos ng buhay nito dahil naisip niyang wala namang kwenta ang kanyang buhay. Matapos ng pangyayari ay nagtungo si Naoto sa police station at inamin ang ginawang krimen. Ilang minuto ang lumipas, narinig niya si Chihiro na tinawag siya sa kanyang pangalan. Hindi lamang naalala ni Chihiro ang pangalan ni Naoto, kundi pinuntahan din ito ang apartment na inuupahan ng lalaki dahil naghihinala na siya kung sino ang kanyang secret admirer na siyang tunay na nagmamahal sa kanya ng lubos. Masaya na si Naoto dahil nakilala na siya ni Chihiro at mabubuhay na ito nang walang mananakit pa sa kanya at may kalayaan. Ikaw, Kaboso, kaya mo bang gawin ito para sa iyong minamahal? Ikomento lamang po ang inyong sagot. Marami pong salamat sa panonood at pakikinig. Huwag po natin kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, comment at share na din.